hanggang ngayon po, nahihirapan po talaga ako kasi po, pinagsasabay ko po yung pag-aaral ko tapos ang pag-aalaga ko sa mga kapatid. Maaabot ko yung pangarap ko kasi may nanay akong sumusuporta sa akin. Yun po lagi yung pinagpe-pray ko na gusto ko umuwi sa mami para makasama kaming apat, ganyan po. Palang araw, sabi ko, mararanasan mo din yung magandang buhay pa. Sabi ko, ipaparanas ko yun sa'yo. Hindi po ngayon, pero soon po, paparanas ko po talaga sa kanya. Kasi po, alam ko po yung sakripisyo na ngayon sa amin. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, nandito ako muli. Ayun, at babalikan natin si Ninya at kumustahin natin silang muli. Let's go. Nay, kumusta? Nakusog na ngayon. Makusog pa. Kumusta si Ninya? Kasi medyo matagal-tagal ako hindi nakapasyal. Kumusta naman sila rito? Ayan, aray man, nagasakripisyo na gano'n sa eskwelahan. Sa Yontes, pangunan bang sa eskwelahan. Kaya siya na busy. So, pag anong baga, ning sabing ka, busy, naguli na, madulong na. Sa eskwelahan. Meron kasi akong iatid sa kanya na konting regalo. Galing pa ito ng Maynila. Kasi umuwi naman din ako ng Maynila noong December. Yung mama niya, Ay, sabi doon, maguli. ang sabi uwi, bakit daw? Sa intindihin daw so, enda. Maguli, enda sa niya. Muli daw, wala pa man ang gatong. Mm. Sige nanay, kumustahin ko ulit si Ninya, no? Bakit madilim? Wala ba kayong kuryente? Madilim! Ito na nag-in-check na sa sarong ate. Madilim mga kalingap, mga kababayan. Galing naligo. Si Ate Ninya. Ayan, biglang lumiwanag. Kumusta naman? Okay lang po. Kakatapos lang po mag-gitara. Kaya, Kakatapos lang gitara. Gitara. Nag-aaral lang. Naghihiram po ako ng gitara. Kaya ngayon po, parang nag-practice lang po. So nagigitara ka ngayon, ano dun sa gitara, mga awitin, ganun? Opo. Ano lang, nag-aaral lang po ng libangan. Sem break na po kasi ngayon, nag-aaral lang ako. Wala naman pong activity, kaya naglilibang lang po ako. So marami ka ng may mga natutunan ko. Isa lang po, pero buo na po yun. Sakto lang. Nagpapaturo. Pero sa pagigitara, okay na. Kuha mo na yun. Okay naman po. Pero hindi naman po masyado yung magaling. Mamaya pwede mo bang iparinig sa amin yung isang awitin na nabuo mo na? Apo, pero hindi po ako kumakanta. Ano ba? Tugtog lang. Sa Tugtog tugtog lang. Okay. Sige, mamaya. Parinig mo sa amin, no? Ayun, si mama mo, kumusta? Okay lang po. Ngayon po sabi niya baka daw po umuwi na daw po siya. Kasi po may inaasikaso po siya dun sa mga kapatid ko. Tapos sabi niya pag pag okay daw po na umuwi po daw siya dito, baka daw po mag-stay na po siya. Kukuha po siya ng isda sa kapatid niya. Magtitinda naman po siya ng isda. Ano yun? May sariling puhunan dun sa isda? Hindi po parang po yun, yung parang sa kapatid niya po yung isda. Tapos pag kinuha niya po yun, parang kunyari 10 kilong isda. Yung 10 kilong isda, parang pipresyo niya parang may may tubo ng konti. Para yung tubo na yun, may kita na po siya. So, ang mangyayari doon, parang angkat siya, mag-aangkat. Apa. Wala siyang bibitawan na puhunan. Pag na-ibenta niya yun lahat at kung magkano yung alaga ng puhunan, kumbaga papatungan niya na lang. Apo. Pwede Yun yung ang- konti lang po sa kanya. Para kunyari, may lang po, parang may pandagdag na. Kasi magkano lang naman siguro ang sahod niya doon sa Maynila, di ba? Sabihin na natin na mag-income siya dito ng 300, 200. Ang pinaka-importante doon is araw-araw, di ba? Tapat na. And then, makakapiling niya pa kayo. Po. Yun. Malapit lang. At mayroon ka na magiging kaagapay muli sa mga kapatid mo. At Lalo na ito sa nga, mga gawain. yes. At ito nga, nalaman ko na may kapatid ka palang
masasabi natin na special child, no? Kasi iintindihin at uunawain. So, kailan nyo nalaman na ganyan yung isang kapatid mo? Matagal na po, nung ano pa lang, nung bata pa lang po siya. Parang na-obserban po namin. Kasi po, pag naglalaro po siya, ayaw niya po nang may kasama. Gusto niya po lang, yung mag-isa lang po siya doon sa, kunyari, sa gilid. Gusto niya po, siya lang po yung doon. Kapag may mga bata na pumupunta or nakikipag-usap sa kanya, nagagalit po siya, pinapaalis niya po. Tapos po dati, hindi po talaga siya lumalabas. Lumalabas lang po siya pag alam niyang walang tao or walang mga bata sa labas. Yun lang po yung gusto niya. Tapos po, pag may mga bata, pupunta naman po siya dito sa loob. Hindi na po siya lalabas. Sa pagsasalita niya, kumusta naman? Okay naman po. Ano po, yung pagsasalita niya po kasi po nahilig po siya sa cellphone. Yung ano po, yung nung maliit pa po siya, pagka ang pakikipag-usap po namin sa kanya is English po talaga. Minsan po nakakaintindi naman po. Tapos ngayon po, masasabi ko po na matalino po yan kasi po alam niya po yung mga yung 8 planets, yung Jupiter, mga Mercury yan po. Hanggang 8 po, nasasabi niya po yon. Nakakapag-count po siya ng 1 to 10, 100. Ilan taon na siya? 6 na po yun. Pa 6 years old? Opo. 6 na po. Yung babae ko pong kapatid, hindi po yun masyado mahilig sa mga ganun. Mahilig lang po siya magbilang, magsulat po. Pero yung kapatid ko, kapag tinatanong po siya kung anong kulay, ganyan, nasasagot niya po. Kaya po yung teacher niya, hindi po sa kanya nagagalit kasi po, sabi niya, intindi niya daw po kasi meron daw pong angking talino po yung kapatid ko. Ayun. Salamat naman dun sa teacher niya, no? Kasi, di ba dun sa unang pag-uusap natin, yung stepfather mo, tama? Na nagkasakit. Bago ba nagkasakit yun, stable ko ba yung inyong pamumuhay mo? Ano po, hindi. Nung nagsama po sila noon, yung tindahan po namin, hindi na po puno. Tapos po hanggang sa yung tito ko po, nagtatrabaho naman po siya. Tapos yung tindahan namin, may konti-konti na lang po. Yung mga binibili lang po ni mami, yung kaya niya lang po. Yung naiipon niyang konti. Tapos po, yung tito ko po, hindi po siya binibigyan na pang ano sa grocery sa tindahan, ganyan po. Kasi po, yung kita ng tito ko, kulang pa po. Kaya, minsan po, madalas po kasi, yung mga kapatid ko, madalas po silang magkasakit. Kaya, imbes na ilagay sa tindahan, pinibili po ng gamot. So, ibig sabihin, nung nagkakilala yung tito mo na tatay nitong mga kapatid mo, is stable yung pamumuhay ninyo Opo. na mag-ina. Opo. Lagi po nakakakain po kami ng masarap kasi po, siya po yung nagluluto, ganyan. Tapos may katulong po ako. Tagalaba lang ako noon. Ngayon, all around na. So, ganun pa man, nangyari nga yung ganun, nawala na paunti-unti at hanggang sa dumating sa punto na wala na nga talaga, no? So, nung, di ba, nanggaling ka sa masasabi na stable na pamumuhay at dinanas mo na yung, ayun na, nung iniwan sa'yo yung tatlo mong kapatid na si mama mo nagtrabaho bilang isang kasambahay sa Manila, no? Ano yung naramdaman mo nun? Nalungkot po ako kasi po, alam ko po na si mami po mapapalayo sa amin, ganun po. Tapos, yung mga kapatid ko po is, sa akin lang po maaasa or ako lang po yung mag-aalaga sa kanila. Which is po na, mahirap po talaga yun na. Hanggang ngayon po, nahihirapan po talaga ako kasi po, pinagsasabay ko po yung pag-aaral ko tapos ang pag-aalaga ko sa mga kapatid ko. Pati po, dito sa bahay, sa paglilinis. Kaya po mahirap po. Kaya nga po sabi ko kay mami, kapag nakapagtapos po ako, tutulungan ko po agad siya magtatrabaho. Gusto ko nga po, ayoko na nga po sana mag-college, kaso si mami po sabi niya, mag-college daw po ako para sa future ko. Sabi ko po kasi sa kanya, ayoko mag-college para po makahanap agad po ako ng trabaho. Kaso sabi ni mami, mas mahihirapan daw po ako kasi po hindi po ako nakapagtapos. Kaya po ngayon, sinusunod ko na lang po na yung gusto niya po na makapagtapos po ako. Kaya sabi ko kay mami, sabi ko, pag nakaraos na tayo, parang ihinto na po siya sa pagtatrabaho at ako naman po yung sa kanya, magbibigay ng pera, magpangtusto sa mga kapatid ko, pag-aaral nila, ganun po yung pangako ko sa kanya. So,
yan ngayon yung nagiging Parang yun po yung goal ko. goal mo. Sarili ko. Ano nga pala yung course na inaano mo ngayon? Ano po, Gusto mo? parang PE teacher po, ganun. Kasi mahilig po akong sumayaw sa music, ganun ko. Pag nakapasa po ako sa Leon, yun po ako mag-PE teacher. Pero po, pag hindi, dyan lang po ako sa DCC. Parang pwede na po kung hindi po ako makapag sa PE teacher. Pwede naman po mga education, ganyan. Teacher lang din po. Pwede. Okay. So, ito niya. Tanggapin mo to. Tingnan mo na lang kung magiging kasya sa'yo yan. Pero sa tingin ko naman, magiging kasya sa'yo yan. Salamat po. Ilan, meron pala. Pwede ko pong buksan. Tingnan mo. Iwan ko lang kung nagsusuot ka ng mga ganyan. Ganyan. Cute siya. Iligyan din po ako sa mga ganito, yung mga malalaki. Okay. Nasabi ko nga, masyado yatang malaki, pero itatry ko na lang. Yung mga damit nga ni mami, mga ganito, yung hinihingi ko. Sige, buksan mo. Kung alin yung hindi mo magugustuhan, balik mo sa akin. Pang anime. Mm. Mga pares. Ewan ko kung pares sila. Basta may mga kasama. Iyan, tingnan mo yan. Ewan ko kung nagsusuot ka ng ganyan. Mga winter. Kasi ko magkaroon ng ganito. First time mo. Kasi, pag binibilan ako ni mami, yung mga, as in, yung mga, hanggang dito ko talaga. Mahaba yung ano Kasi niya. pag dati, pag nasumusuot ako ng ganito, nagagalit ako sa kita na naman yung tiyan ko. Hindi, pwede naman siguro mag-t-shirt ka Apo, na apo. manipis. Pwede naman Apo. siguro yan. Pero ngayon, nagsumusuot na po ako nito kasi, na po ako, hindi na po ako mataba. Okay. Dati chubby talaga ako, kaya ayaw ko magsuot ng mga ganito. Salamat po. Welcome. Apat pala. Naka-blue. Ito plain. Maganda po yung yung tela. Kasi ang negosyo nyo is mga Ay, nag-online seller po siya. online sellers. Ano pong pangalan? Jonah May Belsa. Alam po, salamat po Ate Joanna May. Ayan, so Ninya, pasensya ka na ngayon kasi wala akong dalang bigas, no? Okay lang po. Pero bibigyan kita ng konting no? Ayan na. Ito, pwede mo tong gamitin pamasahe Salamat po. or kung ano sa school mo, okay? Po. Thank you po. Sa nararamdaman mo, kaya mong abutin yung goal mo? Opo. Sa ngayon po, kaya ko po. Nararamdaman ko po na kaya ko po kasi po, si mami po, nakasuporta po lagi sa akin. Sabi ko nga po noon, nung kapag naghihingi po ako ng mga pang-project ko, ng pera para po sa eskwelahan, hindi po siya nagrereklamo. Kaya po, sabi ko, maaabot ko yung pangarap ko kasi may nanay akong sumusuporta sa akin. Parang sabi ko, hindi po siya nagrereklamo, tapos hindi po siya napapagod na bigyan kami ng mga namin sa eskwelahan. Kahit po alam niya po na kulang na po yung namin, yung pagkain, nagdidiskarte po talaga siya para makapili po ng pants ng kapatid ko. Yung pants ng kapatid ko, sabi niya, Mama, abo ko sorry, parang ayaw niya po ng gano'n Mas gusto ko yung bago, sabi niya. Sige, hanap ako ng paraan para makabili ng pants. Kaya po nakabili po siya ngayon. Pagpunta kay mama talaga. So, sa ngayon, ano muli ang masasabi mo kay mama mo? Lalong-lalo sa plano niya at yung pagpupursige niya sa sarili niya para maabot mo o makamit mo yung goal mo. Ano yung masasabi mo muli kay mama mo?
sabi ko nga po, nung unang vlog, proud na proud po ako sa mama ko. Kasi po, kahit po na mag-isa lang po siya na nagtataguyod po sa amin ngayon, is kinakaya niya po na kahit po alam niya po na wala na po siya para sa kanya, nakakaya niya pong gumawa ng paraan para po sa aming magkakapatid. Kaya po sabi ko sa mama ko noon, nung tumatawag po siya sa amin na, sabi ko sa mama ko, sabi ko, May, kapag bumibili ka ng sa amin, bumili ka naman ng sayo. Yung alam mong ikakasaya mo rin. Kasi po, si mama ko po, malapit na po siya mag-birthday. Sabi ko, sana umuwi si mama. Para sabi ko, maging masaya naman siya. Kasi alam ko po yung ikakasaya niya na kami lang po yung gusto niyang makasama. Sabi ko, sana umuwi siya. Yun po lagi yung yun po lagi yung pinagpe-pray ko na gusto ko umuwi si mami para makasama kaming 4, ganyan po. So, sabi ko sa mama ko, kahit po sabi ko na meeting ka man ngayon, ganyan. Sabi ko, palang araw, sabi ko, mararanasan mo din yung magandang buhay pa. Sabi ko, ipaparanas ko yun sa'yo. Hindi po ngayon, pero soon po, paparanas ko po talaga sa kanya. Kasi po, alam ko po yung sakripisyo niya ngayon sa amin. So, ayun Ninya. Pagdamutan mo yung aking nadala sa'yo, no? At yan, masasabi ko, pagpatuloy mo yung gusto mong maabot sa iyong pag-aaral at sana magkapiling na kayong muli ng mama mo. Kahit na siguro, sabi ko nga, kung ano yung magiging income niya dito, siguro naman kakayanin niya. Kasi Nakayanan niya naman po dati. alam ko malakas ang loob ng mama mo. Okay? Kaya, Ninya, huwag kang mag-alala. Sa next, babalikan ko kayo dito magkakapatid at kukumustahin ko kayo muli, ha? Hindi ako magsasawa na balikan ko yung mga kagaya ninyo na i-vlog ko dito. Okay? Medyo matagal man, basta hindi ko kayo iiwanan. Okay? At makumusta ko nga pala, no? Kasi may nagbalita na may nag-vlog dito sa iyo. Ay, kailan po? Nung isang araw, may nagsabi. Hindi po, yung pumunta po dito sa amin, yung nagtawag po kasi ni mama ko, sabi niya, may pupunta dyan na matanda, sabi niya, bibigyan ng vitamins yung kapatid mo kasi sinabi ko na palaging nagkakasakit, ganyan. Sabi ko, sino po yun? Sabi niya, hindi mo yun kilala kasi nga, taga Manila yun. Tapos sabi ko, sino nga yun? Sabi niya, kapamilya pa yun ni mama, yung mama niya po, si Lola. Kaya po, nung pumunta po dito, tinanong ni Lola, sabi niya, kilala pala kita, ikaw pala yung ganyan. Pero hindi ko po natanong yung pangalan kasi po, nahihiya po ako nun. Tapos po, binigyan naman po kami ng konting ng pagkain, pangbili ng pagkain. Tapos, binigyan po yung kapatid ko ng 3 vitamins po kasi yung mga kapatid ko po, alam naman pong, ang papayat. Kaya gusto niya po yung anak niya po kasi, nung taga-abroad, parang binigyan po siya na sabi niya, ito pala yung mga bigyan ko sila ng mga vitamins para lumaki-laki naman sila. Ganyan po. Pero hindi po yung vlogger. Nakapunta po dito, binigay sa akin, tapos pinamusta lang po kami magkakapatid. Tsaka po, binigyan ako ng konting pera, ganyan po, pang po sa amin. Tapos po, umalis na po siya kasi po, aalis na din po siya, sabi niya sa tita ko. May tinitinda raw po na isda kasi po dadalhin niya daw po sa Manila. Yun lang po yung yung punta niya po talaga dito. Ay, hindi siya taga rito sa taga Hindi po. Manila. Okay. So, ayun Ninya, sa muli, ako ay aalis na muna, pansamantala. Basta wag kang mag-alala. Babalikan ko kayo. Okay? Salamat po. Ayun. Sige, welcome. So, yun mga kalingap, mga kababayan, nahihatid natin kay Ninya yung ilang paris na damit, galing sa Maynila. Sa mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat, no? Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang, Tita Vlogs, Kalingap Rab, at Ma'am Lisa 67 Vlog, thank you po. Ma'am Lani Wonder Woman, Chonila Reyes, Tita Iman Pam Channel, Mil Lapitan Hong Kong, at shout out sa Team Solid, at shout out din sa Team Rico. At maraming salamat din Kindred TV. At salamat din Maria Cusinera. Sa mga OFW ng mga kababayan natin ay lagi po tayo mag-iingat kung saan man po tayo naroon. Maraming salamat mga kalingap, mga kababayan.
And God bless us all. Bye-bye!